Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating makabagong panahon ngayon, nauuso ang order sa Shopee at sa Lazada, di ba? Sino pong mga mahilig mag-order dito sa Shopee? Sa Lazada? Mga tuturuan yung mga lay minister ko. Kapag kayo po ba ay nag-o-order sa Shopee or sa Lazada, paano ba kayo nagbabayad? Nagbabayad ba kayo muna bago i-deliver o naka-COD po ang mode of payment ninyo? Naka-COD. Sigurista kasi tayo, no? Gusto natin natanggapin muna yung ating in-order bago tayo magbayad. Ang dahilan nito dahil may mga pagkakataon na ang order natin hindi kung ano ang nakita natin sa picture. Minsan, kakaiba yung dumadating sa atin. Kaya kapag naka-COD tayo, pwede nating ibalik. Pwede nating hindi tanggapin. Pero pag nakabayad na tayo, pwede naman sigurong ibalik, pero sabi pa nga nila, it's complicated. Ang ganitong ugali ng pagiging sigurista sa ating pangangalakal at pakikisalamuha sa ibang mga tao, ganito rin po minsan ang ating paraan ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Kapag mayroon tayong dasal sa Diyos, ang hiling natin, Panginoon, ibigay mo muna ang aking hinihiling at magpapasalamat ako sa iyo. Kaya nga madalas sinasabi natin, Panginoon, pupuntahan ko ang lahat ng simbahan sa Maynila, ibigay mo lang ang aking hiling. Parang sinasabi natin sa Panginoon, ibigay mo muna bago ako pumunta at mag-pilgrimage sa iba't ibang simbahan. Ibigay mo muna, Panginoon, ang aking kahilingan bago ako magpasalamat sa iyo. Sa loob ng 9 na araw na ito ng simbang gabi, marami siguro sa atin ang may mga kahilingan, may mga dasal, may mga hinihingi sa Diyos. Pwede po ba tayong magpasalamat muna sa Diyos bago niya ibigay sa atin ang ating hinihiling sa loob ng 9 na araw na simbang gabi? Pwede po ba yun? Siguro ang iba nagdududa, parang hindi ata maganda yun, Father. Baka mamaya hindi ako sigurado kung ibibigay, nagpasalamat na ako. Taliwas ito sa ugali ng mahal na Birheng Maria. Noong nakaraang mga araw, narinig natin ang kwento tungkol sa pagbabalita sa kanya ng anghel ng mabuting balita ng kaligtasan. Sinabi sa kanya na siya ang magiging ina ng anak ng Diyos dito sa lupa. At ang balitang ito, bagamat mabuting balita para sa ating lahat, nagdala ng agam-agam at pagkabalisa sa mahal na Birhen. Dahil alam niya kung ano ang pwede at posibleng mangyari sa kanyang pagbubuntis na wala siyang asawa. At sa bayan ng Israel nung panahon na yon, na ilalagay sa alanganin ang buhay ng isang babae kapag nabuntis siya at wala naman siyang kinakasamang lalaki. At siguro isa yun sa mga bagay na inisip ng mahal na Birheng Maria. Siguro inisip ng mahal na Birhen, ano ang iisipin ng mga tao kapag nangyari ito sa kanya? Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, pumunta siya sa kanyang pinsan na si Elizabeth at ang mga unang salita na lumabas sa kanyang bibig, sa kanyang pagharap sa kanyang pinsan, na tulad niya ay biniyayaan din ng anak. Ito yung ebanghelyo na binasa ngayon. Uulitin ko ang first 2 lines. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, mga salita ng pagpupuri at kagalakan. Nagpapasalamat. Hindi man sigurado ang mahal na Birhen sa mangyayari sa kanya, pero nagpasalamat na siya sa Diyos. Nagpasalamat na siya sa Diyos.
Kung tayo lang siguro, kung tayo ang nasa sitwasyon ng mahal na birhen, baka nga siguro sinumbatan natin ng Diyos. Panginoon, ibinibigay mo sa akin ang iyong bugtong na anak, pero sa katapusan pala, mabibigo lang ako. Masasaktan lang ako. Nangyari na ba sa'yo na nasaktan ka? Taas ang kamay ang mga nasaktan na, pero natutong mag-move on. Pero ang mahal na Birhen Maria, hindi niya ginawa iyon sa Panginoon. Hindi niya yun ginawa sa Diyos. Ibinigay sa kanya ng Diyos, pero hindi niya sinabi, Panginoon, ipapako mo lang pala sa krus, papatayin mo lang pala ang iyong bigay sa akin. Nagpasalamat ang mahal na Birheng Maria. Hindi man sigurado, naaalanganin man ang kanyang buhay, nagpasalamat na agad siya sa iniisip niyang kabutihang mangyayari sa kanya at sa buong sangnilikha, sa buong sangkatauhan. So pwede palang mangyari na bago mo patanggapin ang biyaya, pwede ka na palang magpasalamat sa Diyos. Kaya ngayon sa ating ginagawang siyam na araw, na pagsisimbang gabi, pagnunovena sa mahal na Birheng Maria, pwede pala na kahit nasa punto ka ng buhay ngayon na humihiling sa Diyos, pwede ka na palang magpasalamat. Pwede ka nang maging masaya, tulad ng mahal na Birhen. Panginoon, salamat sa pwede mong ibigay sa akin. Panginoon, salamat na ang aking hinihiling ay baka pwede mong ibigay sa akin sa susunod na mga araw. Kahapon ibinahagi ko na every time na mayroong simbang gabi, ako ay nagmimisa sa lahat ng misa sa loob ng siyam na araw. Tuwing hindi ko man sinasabi verbally, pero tuwing itinataas ko ang ostia at ang kalis na may lamang tubig at alak, ang laging dasal ko ay, Panginoon, sa lahat ng mga tao na nandito, sa loob ng misang ito, na may mga kahilingan, may mga hinihingi sa iyo, sana pagbigyan mo at tugunan mo ang kanilang mga kahilingan. Bago pa man ibigay ng Diyos ang ating mga hinihiling, pwede na tayong magpasalamat. Ang ibinibigay, ang ating tinitingnan, hindi ang ibinibigay, kundi ang nagbibigay. Madalas kasi ang focus natin kung ano ang ibinigay. Yung ibinigay ng Diyos sa akin, hindi naman ito yung hinihiling ko. Yung binigay sa akin ng ninang at ninong ko, maliit naman pala. Hindi na kasya sa akin yung damit. Ang focus natin yung binigay. Pero alam niyo po, ang regalo, ang aginaldo, ang ibinibigay sa atin, isang paraan lamang, isang tulay lamang upang makilala natin ang nagbigay. Ang ugali ng nagbigay. Kaya kapag ang Diyos ang nagbigay sa atin at ang ibinigay sa atin, hindi kung ano ang ating hinihiling, nagpapasalamat pa rin tayo dahil sa pamamagitan nito, nakikilala natin ang Diyos. Sa papaanong paraan, kung ano ang binigay ng Diyos sa akin na hindi ayon sa aking kahilingan, marahil siguro nakikita ng Diyos na itong kanyang binigay ay magbibigay sa akin ng mas magandang pag-uugali, ng mas magandang pagkilala sa Kanya kaysa sa aking kahilingan mula sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa ikapitong araw ng ating Misa de Aguinaldo, ito po ang ipinapaalala sa atin. Ito po ang nais ituro sa atin na pag-uugali. Na tuwing kapag tayo ay humihingi ng Diyos, oo, nandun ang ating paghusama mo, Panginoon, sana ibigay mo ang aking matagal nang idinadasal sa iyo. Pero kasama sa ating pagdadasal ang pagpapasalamat. Panginoon, hindi mo pa man binibigay, salamat na in advance. Salamat na sa iyong ibibigay at itutugon sa aking kahilingan. Dahil ang kanyang bigay, ang kanyang tugon, ang kanyang sagot sa ating mga dasal,
hindi lamang siguro magdadala sa atin ng kabutihan sa ating sarili, magiging dahilan din ito upang mas lalo pang lumalim ang ating pananampalataya at pagkilala natin sa Diyos.